Hello science fans! Wala talagang katulad ang Pasko sa Pilipinas. Nagniningning ang mga kalsada sa Christmas lights at parol, ang daming carolers na performance level naman talaga. At syempre, nagsasama-sama ang pamilya sa pinakahihintay na kainan ng buong taon, ang Noche Buena. Ito'y gabi ng tawanan, tradisyon, at syempre kainang parang walang tigil. Mula sa kumikislap na balat ng lechon, papunta sa mabango at matamis na amoy ng bibingka at puto bongbong. Bawat putahe ay may kwentong kanila-kanilang dala. Pero sa gitna ng kasayahan at masarap na lasa, meron tayong tanong na dapat naiisip. Paano naaapektuhan ng Noche Buena ang ating kalusugan? Dapat ba tayong mag-alala sa matatabang putahe at matatamis na panghimagas? O meron bang paraan na mag-Noche Buena na hindi tayo magigilty? Gaano karaming asukal, taba o asin ba ang nakakain natin sa isang upuan? At paano nito naaapektuhan ang ating kalusugan? May maitutulong ba ang science para magkaroon tayo ng smart choices pag Pasko at hindi tayo nagigilty habang nagse-celebrate? Bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipino scientist. Isa po akong researcher sa field ng molecular ecology at isa rin po akong teacher na gustong-gustong nakikitang na-excite ang aking mga estudyante tungkol sa mga paksa ng science, technology, engineering at mathematics. At ang siyensya ay ang aking science communication channel kung saan gustong-gusto ko pong nagkukwento ng mga bagay na nakakakilig at nakaka-excite sa akin tungkol sa STEM sa maraming tao. Kung ang Noche Buena ay isang superhero team o kaya boy band, ang lechon ang main character. Ang queso de bola naman ang charming na sidekick. Ang hamonado ang sweet talker ng bayan. At ang bibingka ay ang masayang kasama. May papel ang bawat putahe at sama-sama silang nagtutulungan para makagawa ng isang di makakalimutang piyestahan. Pero syempre, tulong-tulong rin silang nakakadagdag ng bigat at nakakaapekto sa ating kalusugan. Ang lechon ang bida ng handaan, kumikintab ang balat at syempre hindi mapaglabanan. Pero sa ilalim ng malutong na balat ay punong-puno ito ng taba at kolesterol. Nagdudulot ito ng traffic sa ating mga ugat, parang EDSA tuloy, kaya tumataas ang risk ng ating heart disease. Ang queso de bola naman ay isang napakakremang pasabog na nababalot ng pulang wax. Masarap, oo, pero punong-puno rin ito ng saturated fats na nakakapagpataas din ng ating kolesterol pag nasobrahan ng kain. Pag isang slice lang, para kang nag-party. Pero pag nasobrahan, baka biglang mag-issue ng warning sign ang puso mo. Ang hamonado naman, matamis, malinamnam, pang Pasko talaga. Pero punong-puno ito ng asukal at asin na nagpapataas ng blood sugar level at nagpo-promote din ng water retention. So ano yun? Nag-iipon ka pag wala ka nang makain o mainom? Tapos meron pang bibingka, puto bongbong at iba pang panghimagas na para bang matamis na confetti na nagpapasaya sa ating party. Kada kagat, syempre parang tradisyon. Pero pag nasobrahan, tataas din ang blood glucose level. Kaya kailangan mag-ingat para hindi tayo magkaroon ng sugar hangover. Pero syempre, hindi lang naman nutrition facts ang bawat pagkain na ito. Sumasagisag sila ng kasaganahan, pagsasama-sama at kabutihang loob. Ang lechon sa gitna ng mesa ay tanda ng pagdiriwang. Ang queso de bola ay ritual ng pagbabahagi. Ang hamonado at mga panghimagas ay nagbabalik alaala ng ating kabataan. Maaaring kumunot ang ating noo pag tinitingnan natin ang science sa likod ng kanilang nutritional facts, pero bawat panglasa naman ay nakaka-trigger ng nostalgia at syempre hindi natin mababawi yung tawanan sa paligid ng kainan. Kaya ang hamon ay hindi naman talaga pag-iwas, pero mag-isip ng alternatives para hindi maging highway ng kolesterol, taba, asin at asukal ang mga ugat natin. So, kung ang Noche Buena ay isang party, ang ating katawan ay parang isang uninvited na chaperone na nagnanais lamang panatilihin ang kapayapaan sa party. Sa dami ng pagkain, matatamis, tas yung may nag-aaya pang kuha ka pa. Para bang tumatakbo ng marathon ng ating metabolism. Pero nakatsinelas lang siya. Madalas, napaparami tayo ng kain kasi syempre, minsan lang naman Pasko. Pero kapag sobra ang kain, napapa-overwork ang ating digestive system.
Pwede itong magdulot ng bloating, discomfort at pangmatagalang pagbigat. Para tayong magiging jeepney niyan na pinagsiksikan, magiging bumpy ang ating ride. Tapos yung matatamis na ham, mga inumin at panghimagas, parang ginawa naman nating roller coaster ang ating blood sugar level. Kapag bigla itong tumaas, susunod naman yung insulin spike, tapos bigla ka magka-crash. Pag madalas natin itong ulit-ulitin, tataas ang chances na magkakaroon tayo ng insulin resistance, tapos diabetes. Puntahan naman natin yung queso de bola, lechon at iba pang pritong pagkain na mataas naman sa saturated fats at kolesterol. Pag lagi natin itong kinakain, tumataas yung tinatawag nating low-density lipoprotein, yung bad fats na tinatawag na nakakabara sa ating mga ugat. Sa pagdaan ng panahon, ito ang nagpapataas ng risk natin na magkaroon ng sakit sa puso. Kadalasan pag Pasko, wala mang bagyo sa labas pero may bagyo sa loob ng ating katawan, calorie storm. Ang biglaang dagsa ng pagkain ay syempre magdudulot ng weight gain, tapos mananakit din yung tiyan natin. Magkakaroon ng bloating, gas, cramps at kung ano-ano pa. Pero good news, hindi mo naman talaga kailangang mag-goodbye forever sa lechon o kaya mag-salad only buffet. Konting pagbabago lang, mga science-based hacks at pwede mo pa rin ma-enjoy ang Noche Buena. Pwede nating baguhin ng konti ang mga traditional na recipes. Pwede tayong gumamit ng mas lean na karne o kaya tanggalin yung balat. Bawasan natin ang mga asukal sa mga desserts at iba pang putahe. Pwede tayong gumamit ng lower fat na dairy para sa cream, sa mga salads o kaya pati mga keso. Pwede rin tayong magdagdag ng mas maraming gulay at prutas. Pwede tayong maghain ng salad sa may mango, pineapple o pomelo kasi marami silang fiber at pambalance din ng blood sugar. Maghain din tayo ng roasted o kaya steamed na vegetables bilang side dishes. Siyempre maganda kung mindful din ang ating pagkain. Maliit na portions lang muna at kainin natin, tapos kumain tayo ng mabagal. Piliin din natin kung alin lang ba talaga yung paborito natin kaysa kainin natin lahat para lang matikman. And baka pwede rin nating itry ang mga healthier cooking methods. Baking, grilling, or steaming, mas konti yung oil o taba, kaya mas healthy talaga sila habang nare-retain ang lasa. Kung baga, hindi talaga ito tungkol sa pagdadiet. Kailangan lang natin ng balance. Kung baga, balanse ng kalusugan at kasiyahan. Pwede mo pa rin kainin yung paborito mo, pero mindful ka sa dami ng taba at asukal at pati na rin yung portions na kinakain mo. Simulan na rin natin ang paghain ng mas healthy na mga recipe. Ipakilala natin ng unti-unti ang mga healthier versions ng family favorites. Malay mo, yan na yung maging uso sa susunod na taon. Pwede rin nating i-gamify or mas pasayahin ang tinatawag na healthy swaps. Gawin nating challenge. Paano nga ba natin gagawing mas healthy yung mga hinahanda natin pag Pasko pero siguradong masarap pa rin? Pero bago magtapos ang video na ito, meron naman akong gustong mga tanong sa inyo. Anong paborito ng Noche Buena dishes? Nakapag-try na ba kayo ng healthier swaps? Ano ang hamon ninyo sa paggawa ng mas magaan, pero syempre masaya pa rin na handaan? Magkwentuhan naman tayo. Isulat niyo yung thoughts niyo sa comment section below.